Sa bawat rescue operation, Hindi lahat ng tao nabibigyan ng chance na tumulong. may kwentong hindi naibabalita. Gusto ko silang ilabas. Pero hindi siya ganun kasi kadali. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa loob ng Ground Zero? Good morning, Sir Pat, Sir Geoff. Siguro pakilala muna kayo, Sir. Sir Pat, ikaw mauna ka. Sige, ako nga po pala si Fire Officer 3 ng Bureau of Fire Protection. Tapos napasok ako sa Bureau 2016, bali 10 years na ako sa service. And naging member ako ng Special Rescue Force since 2017. So almost ano na rin? Almost 10 years. Sir Geoff, ikaw po. Good morning po, sir. I am SFO2 Geoffrey C. Valdez. Magpi-15 years in the service na ngayong November. So nakapasok ako 2011. Yung nangyari, Sir Pat, Sir Geoff, sa Angeles, so nasa San Fernando kayo SRF eh. So, syempre, hindi naman siya earthquake na massive ang effect. So, isang area lang siya. So, that time, nung nalaman ninyo yung incident, at kailan kayo inactivate at sino yung nag-activate sa inyo para pumunta sa Angeles from dito sa inyong station sa San Fernando? Sige, Sir Pat. Nung time na nagkaroon ng incident, so may tumawag po from Angeles City Fire Station going to regional office. Then ng regional office na inactivate ni minobilize po ni regional director yung Special Rescue Force. Kaya po yun, nung nagkaroon ng tawag, pumunta na lang po kami yung unit papunta po doon sa lugar. Ganun po yung nangyari nun. Kayo na po ang magkasama noon time na yon, no? Na lumisponde ni Sir Pat? Bali nung pagkakataon na yun, off duty si na Patrick. Yung kabilang shift muna yung then sumunod na sila. Pero parang tama po ba kamo ng information? Kayo yung unang talagang pumasok doon sa mismong Ground Zero na yung pumasok mismo doon sa collapse? Yes po. Yung team po ninyo ang Ando naman po, unit po, yung team po namin. yung team ninyo ang unang-unang pumasok. So gusto nating kasi ang nakukuha lang namin doon is yung video na dala nyo. Kasi meron kayong body cam doon sa loob so yun lang ang nakikita namin. Pero hindi namin kayong makikita kung ano yung reaction ninyo, ano ba yung pakiramdam. So gusto naming malaman. Nung pumasok kayo, Sir Geoff, Sir Pat, doon sa mismong collapse, ano po ang naramdaman? Ano yung nakita ninyo? Ano yung parang maaaring hindi alam ng tao nung kayo ay nanduroon na naramdaman ng isang member ng SRF? Sir Geoff, ikaw muna po. Siyempre po, unang-una, hindi nawawala yung kaba. Kinakabahan tayo at iba yung klase ng pagkakakolapse ng building. Kumbaga, pancake na tinatawag. Yes, Napakasikip kung makikita natin yung video, kasya lang yung tao. Kasi ayaw na rin namin mag-introduce pa ng kung bubutasan pa namin, baka lalo pang mag-iba yung So, nag-make do kami dun sa available na opening lang. Pagdating mo dun, as in nakayuko ka lang. Pagpapasok ka nga dun, mauna yung head mo muna medyo Tapos gagapang ka muna para, mas mababa yung head sa lower part. para makapasok. So ginapang nyo yun. Kinapang papasok po. Paggapang nyo, Sir Pat, doon sa ano na yon, may narinig ba kayo, umiiyak or humihingi ng tulong? Noong time na yun, nandun na po talaga. May nauna po kasi sa amin na unit. Kumbaga second unit kami dahil from day off nga kami nun. Tapos tinawag lang po kami nun, sir. So, mas naunang nakalocate yung team nila, Sir Geoffrey, na nauna. So, kumbaga parang pinalitan namin yung unit na first entry dahil exhausted na din. Although nung time na yun, na-locate na nila yung victim. Kumbaga, sinamahan na lang po namin sa ilalim. Tinulungan namin yung mga tropa na naiwan doon. Kung ano yung dapat naming management para ma-extricate namin yung mga victim. So, ibig sabihin, magkahiwalay din kayo ng team. Una-unang team ni Sir Geoffrey. Tapos nag-second kayo dahil day off mo that time. Yes po, sir. Pero Kailangan yun ang buhay ng Opo, ng isang tungkulin. Tungkulin ninyo, no? Pagpasok nyo nung kayo na ang naglo-locate or na-locate na ninyo yung mga victim, ano po ang naging actions po ninyo that time? Actions that time is, may mga instances kasi na kailangan namin bawasan talaga yung mga nakakabit dun sa mga victim
Although nakita na namin yung Nakakabit, victim. it means May nakadagan. Mga nakadagan, mga ibang mga debris na nakadikit sa kanya. Kailangan bawasan. Kailangan namin ng i-manage talaga ng mas maingat. Kasi anytime na hindi kami pwedeng magtanggal kaagad ng mga debris ng basta-basta lang. Kasi baka mamaya anytime magkaroon ng another pagguho. Automatic, madadamay kami doon, sir. So dapat lahat maingat yung kilos, may mga tinitingnan ng bawat kilos, maingat ang paggalaw. Basta dapat hindi naman slowly pero dapat sure yung kilos para maiwasan natin yung second na pagguhuba. Yung pakiramdam po sa loob, kasi syempre, maaaring yung area na yun deprived ng oxygen kasi Opo. kulob eh. So, naranasan niyo po ba yun sa loob ng collapse structure na yun? Yes, sir. Mahirap. Yung area din na mismo kung saan nandun na-locate yung victim is may amoy solvent dahil nga construction area yon. So yung solvent po is nagkalat lang, amoy na amoy. So ang hirap huminga, limited yung space, yung access mo ang hirap kumilos. Kailangan nakadapa ka, yung sabi nga ni Sir Geoffrey, kailangan na kumilos ka ng dahan-dahan din talaga. Sir Jeff, kayo yung first team no? So syempre nasa inyo yung sabihin na nating mas first assessment na magbibigay naman ng assurance sa susunod. So paano nyo po in-assess yung area para once na i-turn over nyo naman yung time ng operation dun sa next team, sure naman kayo hindi mapapahamak yung mga kasamahan natin. Basically po, upon assessment po kasi hindi naman basta-basta nga re-rescue ka agad. So may mga sinusundan tayong mga steps or actions before doing yung mismong rescue work na tinatawag. So, in-stabilize muna namin yung loob. Nag-introduce kami ng mga stabilization gaya ng shoring, yung tinatawag shoring technique. Naglagay kami ng mga cribbings kami. May mga ram, hydraulic ram na kahit papano ay makapag-secure, makapag-stabilize po nung area. Kasi dun sa area mismo, yung beam na bakal. So anytime kung yun nga. Kasi sabay-sabay din ang operation Nasa quadrant 1 kami, yung 2, 3, and 4, nag-ooperate din yon. So kung gumagalaw lahat yun, pwede kaming maapektuhan kasi doon. Kaya in-stabilize muna namin yung bago namin in-attend yung dalawang live victims. So lalabas po, yung four corners na yon, apat na yon may nag-ooperate. Simultaneous po. Pare-parehas pong mga mga SRF yon. Yes po. Pare-parehas. Big sabihin nandun ang tiwala sa lahat ng bawat member ng SRF pagka ganun. Kasi kung di nyo alam yung ginagawa nila doon, papasok yung tiwala Opo. Para through communication, paano po ang communication ninyo doon sa area? Inactivate po yung incident command system. So may unified command tayo. Then ayun na, from sa amin na task group, search and rescue. So lahat ng binabato naman sa Operations Section Chief, tapos si Operations Section Chief sa IC, sa Incident Commander, tsaka sa Safety Officer. So para kunwari lalo na nung ongoing ang operation namin noon, yung sa iba nag-i-introduce na pinatigil muna yon. Kasi ang priority nga yung live victims. So ganun po yung constant naman yung communication. Pero Sir Pat, dun sa time na kayo na ang pumasok, mas kayo ba ang nakakita ng mas severity and yung mas risk dun sa loob? Kasi na-secure naman na nila Di ba? Tapos Yes, sir. kayo na ang pumasok, yung shift na ninyo or yung team na ninyo. May nakita pa ba kayong kailangan pa nating i-stabilize to dahil ito, risky to para sa atin? Marami, sir. Kasi dahil collapse nga yung incident namin, andun yung stabilization ng area, inayos naman nila yung pagkakabit ng mga cribbings, yung mga gamit namin. Andun pa rin yung kaba na anytime is babagsak at babagsak yun So, kailangan talaga is secure natin yung mga gamit na mabilisan. Although slowly yung kilos, pero yung, alam mo yun, yung parang kailangan na safe talaga na paggalaw. Tama nga, sabi nga sir, sabi nung na-interview namin si spokesperson, Apo.
pagdating sa ganyang incident, slow is fast. Yes, sir. Di ba? No? Yun ang Totoo. parang pinaka-prinsipyo natin sa collapse structure. Nakaramdam ba kayo, sir, ng parang that time? Kasi hindi lang naman siya isang araw eh. Hindi lang 2 araw. Almost more than weeks ang tinagal ng operation. Pero nakaramdam ba kayo ng exhausted na kayo or parang hirap na yata ako mag-perform? May ganun bang nangyari sa side ninyo, Sir Pat? Nung unang week siguro meron. Kasi parang ang ano pa nung time na yon medyo mainit pa yung area at kailangan kasi ng mabilisan din na kilos at that time dahil hindi yung mga sinasabing numbers ng tao is nandun pa. So wala pang inilalabas na total na ganito, yung ganyan bang incident ba? Parang doon sa bilang kasi, sir, parang parang bulag din kayo that Yes time. po, Hindi niyo sir. sigurado ilan ba Yes talaga po, hinahanap opo. namin. Opo. Naghahanap kayo ng bilang na walang bilang pa. Yes, no? sir. Ganun po. So gaano kahirap yun, Sir Pat, Sir Job, sa isang operator? Kasi madali mag-operate. Alam ko, isa lang naman hinahanap ko eh. Sir. Pero ang hirap nung, ilan ba talaga hanapin namin dito? Collapse to. Gaano kahirap yung ganong sitwasyon, Sir Job? Mahirap po sa amin, sa part namin bilang yun nga, responder or operator kasi parang kumakapa sa dilim eh. Di ba na kumbaga, parang ano yun sa pagta-travel, di ba? Pagka yung alam mo yung pupuntahan mo, medyo mabilis eh. Di ba? Feeling mo mabilis yung, mabilis lang to. Pero pagka yung pupunta ka sa isang lugar na bago sa'yo, parang ang tagal. Di ba? Tama. So, ganun din dun sa kasi nga, yung nga hindi na-account ng maayos. Pero, ano naman po, thankful kami sa aming mga officers. Yes po. Even sa LGU ng Angeles kasi hindi kami napabayaan sa pagkain, sa tubig, sa mga equipment na kailangan namin. Even yung psychosocial na tinatawag. So, nandun yung support. So, siguro kahit papaano napagaan naman din yung naging Operation yun. pag-operation namin. Kayo, sir, yung sa ganong aspeto na parang ang hirap naman ito, parang kulang na butasin natin tong buong building pero hindi natin alam ilan ba hinahanap namin. Anong naging... Sa ganong aspeto, naniniwala ako sa mga kasama ko kasi kung ano yung sinabi nung mga officer namin na kung ano yung part ng training na ginawa namin, kailangan namin matunton kung asan ba yung hinahanap namin. Although nangyari na to, I mean, nagkaroon na rin kasi kami ng responde before na halos parehas lang din. Yung sa Chuson Supermarket. tama po. Kami din po yung Pero responders dun. caused by earthquake naman itong Yes po, Susan, pero para silang collapse structure. Na pancake din Yes. ng di ba? No? Opo. So parang at least kahit papaano dun sa time na yon, meron kaming mga natutunan na Apply nyo rito. na-apply namin dito na Like, kahit papaano yung mga assessment, yung mga teamwork, yung mga yan, mas lalo namin na-establish yun dahil lalo kami tumatag. Tas mas maganda yung naging flow ng operation namin. Based sa kasi ang SRF, syempre mas focus kayo, sir, sa mga ganyan, specialized technical rescue talaga siya. Yung high angle, itong mga collapse. Paano nyo na-maintain din yung skills? Syempre, hindi naman araw-araw may collapse. Hindi naman araw-araw meron kayo i-rescue by high angle. Pero paano nyo na-maintain yung skills, sir? Sa ngayon, tuloy-tuloy naman kami nagte-training. Nagkakanda kami ng mga refresher course. Kung kailangan na araw-araw, kahit nagte-training kami dito na sa area namin, may mga lugar kami dyan na pwede namin paggamitan katulad ng mga high angle. May mga gamit naman kami dyan na pang collapse. Minsan ginagamit namin dyan pang extricate sa mga sasakyan. So para lagi kaming nare-refresh at the time na kailangan kami ng publiko, may bibigay namin yung service namin na para sa kanila. Tama ba yun, Sir Geoff, na yun daw isang oras na operation katumbas ng halos 10 taong pagkasanay? Tama po yun. Paano nyo po ma-expound yun, maintindihan naman? Kasi maring madalang po kayo makita ng mga kababayan natin sa operation yung SRF. Kasi nga, specialized group kayo for this special case. So paano nyo po ma-explain nyo na maintindihan din namin na yung nakikita nyo, hindi kami 3 oras lang nag-practice. Paano po yun, Sir Job? Para gamitin yung salita ng aming OIC during the awarding, si Fire Chief Superintendent Juan Chu, sabi niya mastery is the key. Diba? Kaya hindi naman mamamaster yung isang skill ng ilang oras lang. Yes. Naabot talaga yan ng
taon, continuous. Kaya yung sabi nga ni Pat, may mga drills kami. Sa 7-day work week na mode of activities namin, isang araw doon intended talaga for skills refreshment na tinatawag. Kaya kung mapapansin nyo po dyan sa labas, sir, may tower kami dyan. May nakita nga. Meron kaming, tinakpan lang namin pero meron kaming sasakyan dyan na ine-extricate. Tapos meron din po kaming slab dyan for, yun nga, para sa, kunwari yung gaya nun na collapse. So pinapractice po namin yun. Siguro kaya parang mahaba yung preparation as compared dun sa isang oras na naitanong nyo po. Kasi during preparation, hindi pa ganun, hindi actual eh. Wala dun yung effect ng yung kaba. Di ba? Dun kasi sa ito na to parang buhay mo na yung nakataya di ba? Wala nang biruan dito, wala nang no room for error na tinatawag. Kaya yun, parang yung isang oras lang ng responde mo katumbas na ng higit pa sa 10 taon na. Parang sabi nga sir, pagka nagte-training tayo, sa training, diyan ka na magkamali, diyan ka na magkaroon ng error. Pero pagdating ng operation, wala nang dahilan para magkamali. Gusto rin namin silang ilabas na buhay. Kaya lang baka doon lang talaga yung binigay na buhay sa atin. Speaking of mga kamag-anak po, ano po yung naging pressure sa inyo nung mga kamag-anak? Siyempre, nakakapanood din kayo ng balita di ba? Merong maaaring negative ang reaction nila. Yung expectation nila doon sa operation is merong hindi na-satisfy. Pero kayo yung nakaranas talaga na pumasok, makaramdam ng kaba para sa sarili nyong buhay. Ano po yung naging effect sa inyo noon sa performance ninyo nung nakakarinig din kayo ng, in a way, talagang negative comment ng mga either kamag-anak or netizen, mga ganyan po. Sir Pat, ikaw muna po. Yung mga ganong bagay, sir, dapat kinokontrol din natin yung mga emotion natin. Kailangan natin kontrolin yung mga bagay na gano'n dahil kapag nagpa-apekto kami ng gusto, it's either yung performance namin during operation, magkakaroon din ng effect. Andun na yun na gusto namin na paglabas namin nung sa ilalim, nasa ground zero kami. Gusto namin paglabas namin may magandang balita kaming ibigay sa mga pamilya nila. Yun talaga yung goal namin na ma-rescue, mailabas or ma-retrieve yung hinahanap nila. Kaya lang, Kaya lang, kailangan namin tanggapin kung ano man yung criticism nung nasa labas. Kasi hindi namin kailangan magpa-apekto dahil ito na yung trabaho talaga namin So, alam namin yung ginagawa namin na hindi naman namin isusugal na ganon. At the same time na gusto lang talaga rin namin kung ano yung gusto ng mga pamilya, yun din ang gusto namin mangyari. Kung gusto nilang ma-save yung mahal nila sa buhay, yun din ang priority namin. Kayo po, Sir Geoff, ano po yung naging effect din sa inyo ng mga maaring negative, tapos yung expectation na minsan masasabi nung netizen or ang bagal, etc. Ano po ang naging effect sa inyo nun? Yun, napag-uusapan namin yan during yung actual na, yung within that 18 days. Lalo na nung mga umpisa pa lang, talagang katakot-takot yung bashing na nangyari against our agency. So, pero ang sinasabi ko kasi sa kanila, emotions are valid sa part nila Lalo na pagkakamag-anak po. So, as much as possible, ayaw naming mag-dwell doon kasi nga, ito yung task at hand yung kailangan maisalba namin yung matapos namin yung operation. At the same time, maging safe kami, makauwi kami sa pamilya namin. Sa kabila ng risk sa tungkulin ninyo, ano po yung nagbibigay sa inyo ng dahilan para, kasi yung iba, pwede namang mag-abroad or pwedeng pumunta sa isang trabaho na maaring same ng kita, maaring same, mas less ang risk. Pero kayo po, Sir Pat, Sir Geoff, ano po yung nakakapagpanatili sa inyo sa BFP SRF na magpatuloy kayo dyan bilang responder sa kabila nung may risk sa buhay ninyo, hindi lang naman sa operation,
kahit sa training may risk din naman eh, di ba? So ano po yung nakikita ninyong dahilan na nakakapagpanatili sa inyo dito sa tungkulin ninyo? Siguro, maraming opportunity sa labas ng BFP. Sa totoo lang. Marami talaga ang mas matataas pa yung oportunidad na ibibigay sa amin. Pero dahil siguro, ito na yung pinili kong way or path na mas pinili ko to para sa sarili ko na rin at siguro ialay ko na lang dito na pagpili sa bayan ba. Baga, pinili ko to para sa bayan at mas gusto ko mag-serve sa atin, ganyan. Yun po, sir. Mensahe mo sa pamilya mo, sir. Maraming salamat sa suporta. At maraming salamat sa pangunawa kung anong trabahong meron kami. Ano po, Sir Geoff? Ano po yung Stay. stay sa'yo sa kabila ng risk sa trabaho mo at tungkulin mo bilang SRF? Ano yun, showbiz na sagot po ba o seryoso? Hindi, kumbaga complex to eh. Baka kasi minsan baka ma-out of context. Sabihin nila na selfish, ganyan. Sabihin nila na plastic, ganyan. Pero iulitin ko lang yung sinasabi namin no, na although cliche siguro sa iba or baduy, sabihin nila na para sa bayan. Ang underlying reason kasi nun, hindi lahat ng tao nabibigyan ng chance na tumulong. Yes. Isa sa realization namin ng tropa, ng team namin during that time is Okay lang, sir. nung ma-access namin si Kuya Mark. Ang una niyang request sa amin, tubig. So, sa iba, siguro maliit na bagay yun. Pero doon ko na-realize na yung trabaho namin, binigyan kami ng opportunity na kahit maliit na bagay yun eh. Pero sa kanya, malaking bagay na yun. So yun, hindi lahat nabibigyan ng chance na makatulong sa kapwa. So, yun din, maraming salamat sa family namin sa pag-intindi. Kasi mas maraming time na sa trabaho, yung oras ng trabaho. Pero as much as possible, bumabawi naman kami yung quality time na tinatawag pagka off namin, pagka ano. So yun, binabawi na namin. It's not about the, sabi nga it's not about the length of the time, pero yung quality time. So yun po. Pasensya na, sir. Okay na, sir. Ako gusto ko rin marinig kay sir eh. Ano ba ang Kasi ako naiyak din tuloy ako kasi pare-parehas tayo ng ng track. Magkaiba lang ng skills. Yes, sir. Pero nandun din tayo sa paglilingkod sa mga kapwa-tao natin. Sabi nga nila, 'di ba, Sir Pat, sa atin mga responder, kung kailan may bagyo, kung kailan may disaster, kung kailan may okasyon, kailan may event, mas wala tayo sa pamilya natin. Mukhang meron mo naiisip, Sir Pat. na ano ko na Sige, okay lang, sir. time na din kasi na yun. Yun din yung laging nire-request ng Nung victim. So, yung sarap na Walang katumbas na halaga, sir, no? sorry sir. Okay lang, sir. Teka lang. Sorry, Pat. Na-trigger ata kita. Ako na-trigger din ako eh. Hindi, pero okay lang kasi hindi naman ibig sabihin na lumuha ka mahina. Yes, sir. No, it's not that. Gusto lang din namin gusto rin namin silang labas na buhay. Kaya lang baka doon lang talaga yung binigay na buhay sa atin. Actually, ang tagal namin ni Sir Geoff. Naging magkabati kami sa ilalim. Ang tagal namin mag-asama doon. Gusto namin kung
gusto nila, gusto rin namin, sir. Ando na, kino-comfort namin si Kuya Mark, si tatay. Actually, ako yung nagswero kay tatay eh. So, kailangan bigay. Yung gusto ko matapos na rin yung paghirap nila. Gusto ko silang ilabas. Pero hindi siya ganun kasi kadali. Yes. Pasensya na, sir. Okay lang, sir. Okay lang. Ako, saludo ako sa inyo, sir. Maring yung ibang kababayan kasi natin, inisip nila, kailangan matikas. Hindi eh. May puso rin kasi kayo eh. Pasensya na, sir. Okay lang, sir. Walang problema. Pasensya na po. Lahat ng mga kababayan natin saludo sa inyo, sa inyong pagsisikap, sa inyong sakripisyo dahil naihain din yung inyong buhay doon sa pagsagip sa mga kababayan natin na nangyari na collapse structure sa Angeles. Salamat po, Sir Pat. Sir Job, salamat po. Maraming salamat. Sa bawat rescue operation, may mga aral na hindi lamang tungkol sa pagliligtas ng buhay, kundi pati na rin sa pag-unawa sa sakripisyo ng mga taong nasa mismong lugar ng panganib. Ano yung mga pwede nating matutunan? Una, ang mabagal na kilos ay hindi palaging nangangahulugan ng mabagal na trabaho. May isang kasabihan sa mundo ng rescue, hindi lahat ng mabagal ay mabagal magtrabaho. Kung minsan, ang mabagal ay pinakamabilis na paraan para makapagligtas ng buhay. Ito ang realidad na kinahaharap ng mga responder ng Bureau of Fire Protection sa rescue at retrieval operation sa Angeles City, Pampanga sa isang collapse structure. Bawat galaw ay dapat planado dahil anumang maling hakbang ay maaaring magdulot ng panibagong pagbuho. Pangalawa, bawat desisyon sa rescue operation ay maaaring magligtas o kaya na may maging banta sa buhay. Bawat tipak ng konkretong gagalawin ay maaaring makadagdag sa pagkakadagan ng mga biktima o kaya'y maglagay sa panganib sa mismong mga responder. At bilang mga rescuer, nais nilang mailabas agad ang bawat biktima. Ngunit alam nilang sa ganitong sitwasyon, ang pagmamadali ay maaaring maging sanhi ng mas malaking trahedya. Kaya't bawat hakbang ay maingat at bawat desisyon ay pinag-iisipang mabuti. Pangatlo, hindi lahat ng panganib ay nakikita ng mga nanonood. Habang may mga nagsasabing mabagal ang operasyon o nagtatanong kung bakit hindi gumamit ng mas mabilis na paraan, ang mga nasa loob lamang ng collapse site ang tunay na nakakakita ng mga panganib. Ang kanilang mga kilos ay nakabatay sa kanilang pagsasanay, karanasan, at mga pamantayan sa rescue operation, hindi sa pressure o opinyon ng mga nasa labas. Pang-apat, ang suporta ng komunidad ay mahalagang bahagi ng matagumpay na operasyon. Sa gitna ng kritisismo, mayroon ding mga taong tahimik na tumulong. May mga nagdasal, naghatid ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan ng mga responder. Ang ganitong suporta ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga rescuer na patuloy na ginagawa ang kanilang tungkulin sa gitna ng matinding panganib. At panglima, sa panahon ng sakuna, ang pagtitiwala ay mas mahalaga kaysa sa pagmamadali. Ang rescue operation ay hindi isang paligsahan ng bilis, kundi isang laban para sa kaligtasan ng bawat buhay, ng biktima, at maging ng mga rescuer. Kaya sa susunod po na makakita tayo ng ganitong operasyon, marahil ang mas mahalagang tanong ay hindi bakit mabagal, kundi ano ang maaari kong gawin upang makatulong. Sapagkat kung minsan, ang pinakamahalagang ambag ay hindi ang pagpuna, kundi ang pagtitiwala at suporta sa mga taong nagsasakripisyo ng kanilang sariling buhay para mailigtas ang iba. Kayo po, ano ang inyong masasabi?